mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa. Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5. Sa ating tulong ko pagbabago mo segment, pag-uusapan natin kung ano-anong klaseng negosyo ang pwede mong pasukan. Simulan na natin. Okay, marami pong klaseng negosyo na pwede niyong pasukan, pero kailangan maunawaan nyo ang bawat isa. Ang una, buy and sell. O kung minsan ang tawag po nila dito, trading. Ano ba ito? Ito po simple. Ikaw, maghahanap ka ng supplier. Supplier ng pwedeng cellphone o pwedeng kahit ano-anong gadgets o pwede pang pagkain. So, ano gagawin mo? You will buy. Okay? So, bibili ka sa kanila. Tapos, maghahanap ka ng customer. Ano gagawin mo? You will sell. So, when you buy the product, you can either do it through consignment o outright purchase. Ano yung consignment? Ito yung, pahingin mo ng konting produkto, sample. So, ibebenta ko. Pag naibenta ko, babayaran kita. Yun po ang consignment. Or, may mga pagkakataon naman, outright purchase. Ibig sabihin, bibili muna ako ng produkto mo, babayaran ko. Tapos, ibebenta ko. Pagbenta ko, papatungan ko, dun ako kikita. Yun po ang simpleng negosyo ng buy and sell or trading. So, kailangan nyo maintindihan to dahil maraming klaseng negosyo pwede nyong pasukan. Pangalawang klaseng negosyong pwede nyong pasukan ay ito naman po na napaka-importante nyo maintindihan. Produce and sell. So, ano naman yung produce and sell? Simple lang po. First thing you do, you will produce. Pwede ka mag-produce ng pagkain, ng toys, at kung ano-ano pa. So, you produce. Sometimes, ang tawag nila doon, manufacturing, o you manufacture something. So, what do you do after you manufacture something? You look for a customer. Then, what will you do? You sell. So, kaya nga produce and sell. Yung una, you buy and sell. Ibig sabihin, somebody will produce, you will buy it, then you will sell it. Now, how do you sell it? Pwedeng face-to-face, man-to-man, you sell it. Sometimes, pwede nyo ring ibenta online. Ito po yung binibenta sa internet. So, pwede po kayo magbenta sa internet. Alam nyo naman po yung mga paraan pagbebenta. May mga application po ngayon where you can sell your products. For example, OLX, Carmundi, so yung mga ganon. Pwede kayong magbenta ron. Now, siguro ang tanong nyo, alin na mas maganda? Buy and sell o produce and sell. So ito po gagawin ko, bago tayo pumunta sa pangatlo, kukumpare ko muna po yung dalawa para maintindihan nyo. Okay, buy and sell against produce and sell. Tingnan natin diferensya. Number one, pag buy and sell, mas madali. Pag produce, mas mahirap. Sir, bakit? Ito kasi may produkto na, bibilin mo na lang. Ito, ikaw pa'y gagawa ng produkto. Ikaw kukuha ng supplier, ikaw kukuha ng taong gagawa. Medyo mas mahirap. Okay, ano pa yung next? Pag buy and sell, low gain. Normally kasi, konti lang ang tubo, pinapatong mo lang dun sa pagkabili mo. Pag produce and sell, what will happen is this. Produce mo, tapos ibebenta mo. Pwede mong patungan ng mas malaki. Nakaintindihan? Ano po? Pag buy and sell, less manpower. Bakit, sir? Kasi hindi mo na kailangan maraming tao kasi may nag-produce na. Ang kailangan mo na lang magbenta o salesperson. Pag produce and sell, kailangan mo na maraming tao. Bakit ikaw na magpuproduce, ikaw pa magbebenta, so maraming proseso, kaya maraming tao. So at least nakikita nyo pagkakaiba ng buy and sell at produce and sell. Now, pupunta tayo sa pangatlong klaseng negosyong pwede nyo pasukan. I call it facilitate and sell. Sir, ano yung facilitate and sell? Usong-uso po ito, mga kapatid. Ano po yun? For example, ikaw, gagawa ka ng application. For example, Android o sa Apple cellphone o kaya sa computer. Paggawa mo ng application, hahanap ka ng supplier. Ipa-facilitate mo, sabihin mo, supplier, gusto mo ibenta ko yung produkto mo doon sa aking application. Naintindihan niyo po? Okay. Pagkatapos ito, ikaw, ibebenta mo yung produkto niya nung supplier. Pagkabenta mo sa customer, meron kang pwedeng kitain doon po sa pagpa-facilitate ng pagbebenta ng produkto ng supplier sa customer. Siguro parang hindi niya maintindihan. Gawa natin example. Okay, sample. Okay. One of the biggest facilitate and sell business is Alibaba.com. Alibaba.com, isa sa pinakamalaki pong negosyo sa buong mundo ngayon. Ano po ang ginagawa po nito? O-coordinate po siya sa maraming supplier, ipapublish niya po yung mga produkto sa Alibaba.com, ibebenta niya po yon. Pagbenta po, magbabayad po yon sa kanya at bibigay niya sa supplier. Pero meron po siyang porsyento.
Ganun po siya kung paano kumita. Siguro para mas maintindihan niyo mabuti, siguro alam niyo Uber. Yan. Uber po is the biggest transport service company in the world. That's Uber and Grab. Yan dalawang yan. So ano ginagawa nitong dalawa? Meron ba silang pag-aaring sasakyan? Parang taxi? Wala naman. So what they do? They facilitate lang. They have an app. Merong kailangan ng sasakyan, pupunta sa app. Tapos merong taong may sasakyan, pupuntahan yon para siya magbigay ng serbisyo. Pero sila ba yung may-ari ng sasakyan? Hindi. They just facilitate yung sale ng service. So, pwede pong negosyo yan. Pag-isipan nyo. Ano pa ba iba? Amazon.com. Kung po ay namimili ng mga produkto sa Amerika, laking negosyo po rin yan. Application din po yan. Lazada, ayan, locally, alam nyo na po yan. So, yan po yung isang paraan para kayo kumita o para magnegosyo. Baka yan ang para sa inyo, I don't know. I'm just giving you all these options. Yan po yung tatlong pwede nyo gawin. Huwag kayong mag-alala, meron pa tayong pag-uusapan bukas, kaya abangan yan, mga kapatid. Ulitin ko po, kung meron kayong tanong na nangangailangan ng sagot, please send your questions and comments. So, tulong ko, pasa mo sa Facebook. Nagkakaintindihan po tayo. Sana kapatid, may natutunan ka sa gano'n ito dahil bukas pag-uusapan natin alin ang mas maganda, franchise o start your own business. Diyan lang po kayo dahil susunod na isang inspiring success story na ihatid sa inyo ni Ma'am Evelyn. Abangan yan sa pagbabalik ng Tulong Ko, Pasa Mo. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko. Magpahinga. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng Microdata. Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasan walang nakababahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy. Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim na sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng World City Medical Center.